Abay, ang sabi ni Kuya Marlon, hindi nyo alam kung gaano kabungangera ang aking kinakasamang si Rufina. Gaano na po ba kay katagal ni Aling Rufina? 11 years na po. 11 years, okay. At sa pagkakaalam ko po kay Aling Adora, may dalawa na kayong anak. Yes, ma'am. Okay. So, nakilala po ninyo, ito namang si Ate Annalisa sa inuman. Opo, sa mga kumpare ko po. Oo. Mga ilang beses kayo nag-inuman bago nagkahulugan na parang balon. Marami na po. Ha? Marami na. Kasi Oh! Ano pong pakilala natin? si Annalisa na nga raw po. Yun, pera, ang kailangan. Di ba kinuwento sa'yo ng nanay ko na nung ginagawa niyo sa amin? Ay, magkukwento ba naman ng masama yan? Siyempre, magpapaangat ng pangalan. Dapat naisip mo! Ang ginagawa mo yun? Ang awal na mukha niyo! Okay, okay. So, nung nakilala po nyo siya, hindi po ninyo alam na may mga anak. Hindi po. Hindi niya nasabi. Okay. So, ang pinakilala po niya sarili niya, dalaga. Hindi po. Anak! Okay. Iwalay sila sa asawa. Hiwalay sa asawa ang sabi. Gaano katagal bago naging kayo, Mang Marlon? Mga last year pa po. Last year pa. So, paano kayo nagkikita? Pag tinileksan ko po siya, pagka on call naman po ito. Oh, wow! On call! On call. Nakakadoktor yung on-call. Yeah. Nakalagay po ba sa likod ng taxi ninyo may sticker, Marlon, on call? Ay, hindi lang. So, pag tinext ka, Ate Annalisa, Nagkikita po kami. pag nagkita kayo, something, Yung kung saan niya idaan yung taxi niya, doon kami. Talaga! Nako! Boy! so, nung mga panahon na yon, seryoso ba kayo, Mang Marlon, kay Ate Annalisa? Ay, hindi po. Oh! Bakit mo ino-on call? Pagka nangangailangan lang po, kasi nga laging yung asawa ko, laging wala. Oh! So, Siyempre, mga ibig lalaki sabihin, nangangailangan pagkatapos po yan ng something, uwi na. Opo, uwi na. Walang relasyon, walang I love you. Wala. Pero, sabi po ni Ate Annalisa, nakakatulong daw po kayo sa kanya. Paano po kayo nakakatulong? Parang problema ang dala ninyo, Hindi, binibigyan ko rin mo siya kahit paano pag may kita. Magkano 300, po pag nagkikita kayo? 300, 200. So, gano'ng kadalas sa isang linggo ang on-call? Hindi naman po madalas, hindi naman po linggo-linggo. Pag may kita lang. So, ang tanong ko, Ate Annalisa, ikaw, seryoso ka ba kay Marlon? Opo. Oh, kung seryoso ka, sabi niya hindi naman daw siya seryoso at on-call ka lang. Sinungaling ka, pag tayo nagsasama akin. Oh, no! Eto na, mga kasawsawa, nabigla ba kayo? Oo nga. Abay, nabigla ako. Eto na, maliban pa pala kay Ate Annalisa, kapit na. Abay, may magpapakilala yata kay Kuya Marlon ngayong umagang ito. Sino ba itong si Marie Cris Castañeda? Pasok! Sandali lang! Malahit ka! Bakit? Kahit na kami nakabali ka! Pag dumata ka sa bahay namin, alam mo kung sino ka nagpapalit sa akin! Tapos kaya mga ginagawa mo pala! Kami punit pala to! Parehas lang tayo! Sino ito? Ito po ang sasamahan ko, si Marie Cris. Sasamahan mo saan? May lakad ba? Hindi po, ito po ang kinakasama ko ngayon. Ito po ang bata ko. Dito po ako seryoso. So siya ang bata mo ngayon. Opo, Hanap opo. sa bata mo. Bakit siya matanda mo? Pastime lang po to. Wow! Pal mo. Gano'n na kayo katagal, Marie Cris? Ka lang. Ha? Bago lang po kami. Isang buwan pa lang po kami. Isang buwan. Saan mo naman nakakilala si Nakilala ko po siya Marlon, sa the Great? Tindera po kasi ako tsaka amin na sa kantin sa Valenzuela. Doon ko po siya nakilala kasi ako po yung nag-aas sa kanila pag kumakain sila sa amin. Oo, naku, naghahanap pa naman ng maasikaso ito dahil yung kanyang kinakasama, Oo, bungangera nga po. daw. Ano ko po nakita yung pagkukulang ng asawa ko eh. Akala ko sa kanya. Sa kama lang po. Bakit hindi na lang maglulok sa inyo? Sandali lang. Marie Cris, magkaliwanagan lang tayo. Alam mo bang may pamilya si Mang Marlon? Alam ko
po siya nga dahil sinabi niya po sa akin yun. Alam ko po na meron siyang asawa at meron siyang anak pero hindi ko po alam na yung babae na yan, kaya din pala po niya. Kasi magdati po dumadaan niya sa batok namin, lagi po nagpaparinig sa akin, lagi niya sinasabi daw ako. Ano naman pera mga ikaw nga, tingnan mo yung sarili mo, hindi ka nga nag-aayos. Sandali lang, Aling Annalisa! Alam hindi kita papatulan? May tanong po ako, ano po yung terter? Tira-tira. Tira, ano lang namin? Word for the day. Parehas lang tayo. Ang ating pong word for the day ay terter. Ibig sabihin, tira-tira. Hindi, Ate Marie Chris, ang tanong ko, bakit kahit alam mo na meron siyang kinakasama, pumayag ka na sa edad mo naman, alam mong makakahanap ka ng lalaking mas bata. Dalaga ka pa ba? May anak ka na? Dalaga pa po. Oh, ayaw mo ba ng driver, sweet lover na binata at Kasi po walang sa kanya, sabi? ayoko na po sa mga binata kasi nakasubok na rin po ako ng Kaso nga lang, ang ginagawa na, porkit bata ang syota mo, syempre, pwede silang humanap ng iba, humanap ng ganito. Kaya kung sa kanya nakita din po, hinahanap ko kahit alam kong na kaya din niya po akong ipagtanggol. Ganun kaya niya din po akong buhayin. Almo ah! Attorney, ito pong nangyari kay Kuya Marlon at kay Ate Annalisa. Doon po sila natagpuan ni Aling Adora na medyo merong hindi ka nais-nais na ginagawa. Doon po sa loob ng taxi na, kung di po ako nagkakamali, Kuya Marlon, yun po ba ay sa inyo? Hindi po, binabiyahe ko lang po. Ah, binabiyahe lang niya. So, hindi po siya ang may-ari pa. Yun po bang, ang tawag doon ay operator, di ba? Pwede po bang magsampa ng reklamo yun laban kay Kuya Marlon doon sa ginawa niyang yun na medyo hindi maganda doon sa taxi? Maaari po siyang ayon po sa ating Revised Penal Code, Article 200, ito po ay tinatawag na grave scandal, na kung saan ang sino man na magagawa ng isang skandalosong bagay sa pampublikong lugar na nakaka-offend po sa ating decency and good custom, ay maaari pong makasuhan po ng krimen na ito. Yun naman pong reklamo ni Jessica sa kanyang ina na nag-uwi at nakita ng kanyang mga kapatid na minor de edad at pati ng kanilang ama na may sakit na nag-uwi ng lalaki doon sa bahay nila si Ate Annalisa. Paano naman po pwedeng proteksyonan nila Jessica at silang magkakapatid ang kanilang mga sarili dito sa ginawa ng kanilang ina? Ito naman pong ginagawa ni Miss Annalisa ay maaari pong pumatak sa violation ng Republic Act 7610 o yung Child Abuse Law, na kung saan ay gumagawa po siya ng mga bagay na maaari pong maituring na pang-aabuso sa isang bata, at ito po ay maaaring makonsider na prejudicial sa kanilang normal development. Meron po itong kaukulang pagkakakulong na 6 years and 1 day to 12 years. Maraming salamat, attorney. Na, syempre, ay hindi naman naisip din ni Ate Annalisa na gano'n ang pwedeng kahantungan noon at ni Kuya Marlon dahil ang sabi mo lang na dahilan kaya ka nagkakaganyan ay kasi dahil bungangera. Sapat po bang dahilan yun sa palagay Hindi ninyo? lang po yun, hindi na po kami niya inaasikaso eh. Kulang sustento mo. Bakit hindi po kayo nakipaghiwalay na lang ng maayos? Saan po kayo nauwi pa ngayon? Sa Kiko po. Kay La Rufina. Opo. O bakit pa rin kayo doon umuwi kung bungangera siya? Eh, sa mga bata po. Bata, naawa ka, ginugutom mo na nga. Pero gusto ko na rin po siyang iwalayan. Oh. Dapat nung Gusto niyo po ba yung sabihin sa kanya ng face-to-face? Oh, talaga? Gusto mo siyang hiwalayan na? Opo. Oh? Aba, bakit kaya? Eto na, narinig kaya niya ang mga binitawang salita na yon ni Kuya Marlon. Pasok ka na, Ate Rufina David. Ate Annalisa, wag kang... Sandali lang! Sandali lang! Pagkatapos ng ginawa ko sa inyo, yan pang gagawin mo sa akin! Hindi kita Minsan ba tinanong mo na akong kumain na ako? Lalo nang una. Wala, hindi mo pa ginawa sa akin tayo, nun. 10 years kita Lagi mo sinasabi, pati mga anak nagsiservice ka ng mo. manicure, manicure. O yun na Baka nga. mamaya, yun na ang service mo. Napakasama mo! Bakit?
Serafina. Alamin natin, magbabalik po ang Face to Face. Ako, di ba magkatabi-tabi, ha? Isang pamilya ang sinira nyo. Alam nyo ba yun? Masakit sa akin. Dahil hindi ko pinangarap na masira ang pamilya ko. Sa walang kwentang yan! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gann of GAOC Dental